Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. It's 12:58 a.m. Diyos ko, madaling araw na, di ba? Pero syempre, hindi ko pwedeng palampasin na gumawa ng panibagong video for Julian San Jose. Of course, nag-celebrate siya ng kanyang birthday, 30th birthday. Can you imagine, 30 anyos na si Julian San Jose. Samantalang kailan lang, parang fresh na fresh pa sa isip ko kung paano namin siya ini-interview noon at sinasabi ko nga sa kanya na very promising siya at ang sexy-sexy kasi ni Julian even before pa. Meron siyang kakaibang sex appeal talaga, lalo na. At sinasabi ko talaga sa kanya yun noon. Until, ayun na nga, na-develop na ang kanyang kumbaga, yung gumanda ng gusto si Julian. At syempre, nagkaroon na rin ng jowa. Well, of course, hindi naman si Raver ang kanyang first. Meron din siya noon, pero alam naman natin kung ano mga nangyari. Very controversial ang mga eksena, mga ganap nung araw. But anyways, yun na nga. So, nag-celebrate siya with her Sparkle family at ang saya-saya ni Julian, diba? At ang nakita nyo naman kung gaano siya kaganda. At very siya, no? Bagay na bagay ang kanyang pictorial. Yung classy pero fierce. Nakita nyo naman yung grabe yung pa-sexy niyang. Kung sa bagay, kahit naman sa social media, may mga pahapyaw na si Julian sa kanyang kasexian. Sabi nga, if you have it, flaunt it, diba? I mean, hindi naman kailangan flaunt as in sa pelikula, buyang-yang. But of course, yung makita lang ng tao na very yung kumbaga confident ka sa yung skin, confident ka sa yung katawan, that's good. Malaking bagay na yon para sa kanyang mga followers. At least nakikita kasi na, alam niyo naman ngayon, di ba, pag sinabing yung influence ka na maraming tao, model ka ng maraming fans, model ka ng maraming kabataan, so yun, kung ano yung nakikita na sometimes sa mga idol nila, yun ang ginagaya nila. So, from fashion to hairstyle to makeup, and of course, pati sa lifestyle, di ba, maraming ganon. Kung, di ba nga, ang daming fans din ang napapahama kasi yung iba, kung anong ginagawa ng mga idol nila, sinusundan, ginagawa talaga nila. But anyways, in Julie's case, kay Julian San Jose, alam naman natin kung gaano siya ka-bait na bata, kung gaano ka-decente. Alam naman natin siya na kayo ba, may nabalitaan ba kayong malalaking iskandalo or eksena ni Julian mula nung nag-artista siya? Wala, di ba? Siguro kung matatandaan nyo lang yung ex-boyfriend niya na whatever, di ba? Yung basta hindi ko na ita-tackle. Pero last time na interview ko yun sinabi niyang parang napagsalitan ko pero umiwas na. Tsaka na natin, masaya na rin yung sa buhay niya. At of course, yung sa kanila ni Alden Richards, yun lang naman, pero hindi mga skandal Unlike yung iba na nakikitang naglalasing sa bar, o inaabot ng umaga, o nakikipag-away sa bar. Walang ganon si Julian. Alam niya ang kanyang priority. At saka, syempre, innate na rin talaga kung paano ka pinalaki, yun talaga ang gagawin mo sa buhay mo. Kung di ka naman talaga sanay na mag-bar at magpuyat. But marami lang ibang artista hindi ginagamit yung utak na medyo nasusway sila na nung sumikat, gano'n na nga. But anyways, ayan na nga, bagay na bagay nga ang title ng vlog kong ito or ng content kong ito, Ako'y Sa'yo at Ika'y Akin Lamang. So yun nga, Ako'y Sa'yo, Ika'y Akin. Yan nga ang kinakanta ni Raver Cruz para kay Julian. Talagang it's isang magandang pahiwatig na talagang mine. Kumbaga, nag-mine na talaga sa isa't isa, lalo na si Raver at talaga sinabi niya na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. At nakakakilig din naman So, sa dinami-dami ng songs, pero yun talaga ang napili niya. It's just one way of proposing. Actually, yung lyrics kasi nung kantang yun especially yung chorus talaga, pag tinignan mo, parang, ayun na, it's parang confession na kahit anong mangyari, kayo na talaga, di ba? So, forever na, parang ganun yung dating. So, di ba nga parang yung linya doon, ikaw na ang may sabi, mga ganun-ganun. Ayoko nang kantahin. But anyways, kanta lang naman yan. At syempre, yung lines lang na yun ang kinuha ko dyan. Yung ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. So, parang bongga. But anyways, kitang-kita naman natin how happy, kung gaano kaligaya si Julian sa birthday party. Hindi ito yung grandiosong birthday party. Actually nga, hindi nga ito showbiz party kundi mga taga-Sparkle. Yung Sparkle family ang kasama niya. And of course, alam naman natin na piling-pili lang. But of course, knowing Julie, meron pa yung mga sunod-sunod na celebration. Di pa nga yata nagbibigay ng pasabog talaga si Raver. Wala pa siyang pa-surprise. Ito talaga sa Sparkle lang ito. Pero nangyayari naman, di ba? Ang dami-daming ang tao. 1 month, buong buwan yata
month-long ang celebration. Ako nga, di ba, pag September, Diyos ko, first week pa lang ng September, meron ng may mga nagtitreat na, tapos dire-diretso na yan. Minsan nga, umabot pa ng October eh. So, ganon. Kasi hindi mo naman siya mapagbibigyan. Lalo na ganyang kasikat na celebrity na katulad ni Julie. Of course, at ang dami-dami nagmamahal kay Julie. Kung bibigyan ko nga lang yung mga iba niyang fans na nagre-request, ay baka kasi syempre may mga fans abroad na nakikiusap sila. Yung iba nagme-message sa akin ng ganito. I remember may gusto magregalo ng ganito, magbigay ng ganito. Hindi ko po yun tinatanggap. Hindi po ako ang tamang tao para sa ganung bagay. So, if you want to magregalo sa kanila, maaari nyo po silang kausapin sa social media, yung mga ganon. Pero wag na kayong manap pa ng channel or ng third party na pwedeng maging tulay. Kasi mas mahirap po yun eh. Like ako, syempre, not naman sa ayokong pagbigyan yung fans, but the thing is mas maganda yung sila para at least alam ni Julian kung ano man yung may bibigay. So never talaga akong tumanggap or whatever ng pakiusap ng iba na pakibigay ka ganito, pakibigay ng ganyan. But anyways, again, going back dyan sa kay Julian, ako wala yata sa video na ito na hindi siya tumatawa. I'm sure alam niyo si Julie, natatawa ako sa kanya every time nakikita kami. Pag in-interview ko siya, minsan katabi si Raver, lalo na pag tinatawag ko na siyang Mrs. Cruz. To. Kinikilig na tawang-tawa siya. Yun, parang, although syempre, di ba, alam naman natin, hindi naman Cruz ang apelyido ni Raver. But anyways, yun. Kaya na syempre, yun ang screen name. Kasi pag binanggit ko naman yung yung real name, wala naman baka makarelate yung ibang fans. Mas maganda na kung gamitin na muna yung apelyido ni Raver Cruz, yung Cruz bilang artista. Kasi doon naman siya kilala. So ayun, basta ba, ayan, pag nakikita ko siya, actually ganito, di ba, pag ng press con, after the press con, may konting one-on-one pa yan, maglalapit pa ang press, mag-i-interview sa kanila, yan. Tapos pag nabibigyan ako ng chance, usually, pagkatapos talaga, so, before dyan ako nag-i-interview kay Julie, kasi, mas siya sumagot mas kampante na siya, pag yun, nakikita niya yung mga comfortable talaga siya sa mga kaharap niya, yon. Tapos sabay-iritan ko na siya ng mga Mrs. Cruz, Mrs. Raver Cruz, tapos natawa na siya ng tatawa. Nakita niyo naman yung mga ibang vlog ko or content ko about her, diba? Ganun siya kasaya pag tinatawag. But anyways, going back doon, so ayan I have a feeling na, malulungkot ang, nakakalungkot kasi hindi natin masabi ang kapalaran look at Katniel, di ba? Pero hindi mo naman pwedeng kapalaran ng Katniel bibigay mo sa kapalaran ng Juliver. Iba naman syempre yan. Pero ako talaga, magiging happy ako kung talagang si Julian San Jose at si Raver Cruz ang magkatuluyan. Kasi nakikita ko naman, pareha silang mabuting tao, mabuting mamamayan, at talagang mahal nila ang isa't isa. Kaya, bongga, happy birthday, Julian!